agam-agam ang kapalaran. Hoy, Boyet! Pati yung galaw test score mo, baksak ka, no? Course na naman ikaw kasi, gadget ng gadget kahit bawal. Kung ka-standard na yung issue applications, ano na? Ano na ilalagay mo sa application mo? May kapuluan pa ba ang pagpapatuloy ng pag-aaral? Wasak na wasak ang kalusugan ng aking isip. Tapos gusto ninyong may pasana ako sa aking kapalaran. Paano kung sabihin ko wala akong nakikita ang kapalaran? Wasak na rin ang bansang ito. Kailangan kong pang isipin ang papel ko dito. Pinakilos, sinadlaw at tulad ng kanilang nakikita ang kapalaran, ang muling buhayin ng kanilang ama. Kaya mula sa kanilang tinubuang bayan, ang makapatid ay pumasilangan. Nagpatian at surumaragas ang pasig upang makilagpo sa mga laman lupang kailangan para sa paglayag sa kanilang daigdig, upang mapalaya ang kanilang ama mula sa kaluwagan. Kaya't unang narating ang makapatid sa kahubatan sa kanluran ng pasig. Kahubatan ito ay madilim at mapaglaw. Gawang nakatitig ay walang pagitan. Kaya rin ito tinatahanan ng mga kabre at balang. Maibang na nga! Kanina pa tayo paikot-ikot sa lugar na ito. Huwag na mag-ingat sapagkat malinaw na tayo nasa lupain na ng mga tikbalang. Kung ngayon, magpakita ka kabayong mukhang tao at salubungin nawa ang aking sibat at kamao. Kuya, maghinay. Kailangan lamang nating baliktarin ang ating mga suotan. Di natin sinatawag akong duwag ng isang nagkatagot, isang parikala. Inaikot naman niyang isipan mo, kuya. Ang pinagyayabang mong lakas at tatay, iyan ang pumatay sa iyong ama. Iyan ang sumira sa iyong bayan. Ang bayang nagtiwala sa iyo. Ang bayang iniwan mo. Ngayon, yan din ang pamatay sa iyo ng lupa. At ngayon, dadalhin mo muli sa kapahamakan ang iyong kapatid. Hindi ka ba natuto noong mundi ka nang malulong ng buhaya ang kapatid mo? Wala ka talagang pag-ibig para sa sarili mong kapatid. Ang tanging pinahalagan ko, ang aking kapatid. Subalit hindi iyan ang nakatitik sa iyong puso. Gumugulo sa puot sa iyong sariling kapatid ang iyong puso. Si Bulan ang may kasalanan kung bakit namatay ang iyong ama. Si Bulan ang may kasalanan ng lahat. Iyan ang isinisigaw ng iyong puso. Nais mong patayin ang iyong sariling kapatid. Kuya, baliktarin mo lamang ang iyong kasuotan. Bulan! Hayaan mo na siyang mamatay. Nalimutan mo na ba ang mga sugat na idinulog ni Adlaw sa iyo? Lumalagablab ang buhok mo sa iyong kapatid. Hayaan mo na siyang habulin ang hungkag na pangarap. Hayaan mo na siyang mamatay rito. Mamahal ako ng aking kapatid sapagkat walang kapatid ang hindi minahal ang kanyang sariling kapatid. Ay, mapaniwalaing bata. Alam mo ang tanging pinahahalagahan niya ay ang sarili niyang dangal. Ilan mo na ako? Ay, binubulong ko lamang ang tinatago ng iyong puso. Ang pagmamataas ni Adlaw ang dahilan kung bakit namatay ang inyong ama, kung bakit nasakop ang inyong bayan. Tama! Gayon, at harapin mo ako. Naniniwala kang dapat siyang mamatay ng 1,000 kamatayan dahil sa mga kasalanan niya sa iyo, sa inyong ama, sa inyong bayan. Nais mong mamatay ang iyong kapatid si Adlaw. Manahimik ka na! Ah!
Napatay ko ng nanlilinlang na tikbalan. Kung ganyan ay mainam sapagkat magagamit natin yan sa paggawa ng balangay. Di yata. Napatay mo ang kapre? Napatay ko nga, kuya. Pampihira. Natatalo ka sa mga tao, ngunit na napatay mo rin ang lagang lupa. Kung alam mo lang, nakakainit ng ulo yung mga sinasabi niya. Narinig mo ba ang sinabi ng balang kanina? Dapat kung marinig, Hindi. hindi ko dapat naginig. Kapatid, Kuya, natutuwa ako na may lakas kang makipagulo sa isang kapre. Good. yun lamang. Parang gusto mong magpasalamat pa ako sa nananakit mong ginawa sa akin. Ah. Tila na nagagalit ka pa rin. Hayo na, malayo pang ating lalakabayin, di ba? Mataas. Pagkatapos nito, nilakbay ni Nadlaw at Bulan ang bahay na katanod sa karagatang banayan kung saan tinatahanan ni Daragang Magayon. Dumako na sila sa bayan ng Imalon. Kaya, takot ka. Hindi kuya, hindi ako natatakot. Siguro, sariwa pa sa gunita mo ang pagsagpang sa iyong buwan. Hindi mo na ako kailangan isip. Ayaw kong sisirin ng dagat at hanapin ang magkumawa. Basta ang malagay, ipat mo ang iyong bangin na magpakutok ka kapag nakita mo ito. Kaya may mag-iingat ka kuya. Ang buwan na walang kalaban-laban sa akin. Kayo pa! Bulan! Ano na? Dala ko ang sindak mo sa aking pagitari. Uhuging bata! Ano ba? Tinatatakutan mo kaya ang mga katulad ko. Tinatatakutan mo kaya ang tubig. Pagkatapos ng hangin sa iyong katawan, ang pagkawasak ng iyong bata, ang pamumugla, at pagtuluyan ni salita ng iyong ulirat, sasaksakin kita! Bitawan mo ang aking kapatid! Alam malimaw! Kang nakapangyarihan. Sapatan mo! Kasing laki mo! Hindi na ako natatakot sa'yo! Isa ka lamang lumilipad na buhaya! Buhaya! Kuya! 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 Pasensya na. Hindi agad kita natulungan. Nabalot ako ng takot. Isa pa akong hamak. Isa akong hamak na langgam na mas madaling mapatay. Ngunit, napatay mo ang pakunawa. Bagaman may takot ka sa tubig. Bagaman kamukha nito ang buhayang muntik ng
bumawi sa buhay. Hindi yata, kuya. Gusto na ang pagsisisi. Mahalagay, nakuha natin ang kailangan natin. Tayo na. Kapwa na dama, hinabulan ng pagdaw ang pangamba. Nangamba si Adlaw sa kakahiyan ng bunso. Nangamba naman si Bulan sa paghihiganti ng kanyang kuya. Kasabay nito, sa kabila nito, sila ay dumako na sa isla ng mga kiswang. Ang panay Hindi ba kaya napakarami lang, kuya? Sapat ba yung mga pera natin? hindi sumapat. Sa kamay pa rin natin ang ating mga siba. Kung ngayon ay halika na. Lagyan na natin ng bawang ng ating mga sigat. Isa na lang! Dalawa kasalamat na bata ang pumaslang sa akin mga kapatid. Huwag kang murumbahan sapagkat susunod ka na rin sa kanila. Mata sa mata, laban sa laban, kapatid sa kapatid. Ikaw ang kapitbahay mo! Ngayon, papayin ako. Ilalaglag ko sa baril ang iyong kapatid. Hindi yata. Nakita ko ang puso mo. Naisip mo pahintulutang mamatay ang iyong kapatid. Pagkakalingan! Kuya, hindi yata inisip mo pa kung hahayaan mo kung mahulog sa banal. At ikaw, sa dagat Pasipiko, akala mong nakalimutan ko na muntik mo na akong mapatayin sa Makunawa. Sa makatuwid. Uwan pa rin kasi yung nagpapakita sa'yo. Hindi pa ako nagpapasakop dito. Ako din naman. Kuya, hindi ko na alam kung saan na tayo patungo. Si Ama. Mas mahalaga siya sa lahat. Wala na tayong panahon para sa ganitong walang kwentang usapan. Pumunta na tayo sa Katalunan. Kuya, dapat pa din naman natin pag-usapan to eh. Ngayon, masugid nilang nasundan ang kanyang panuto. Binaymay ang makapatid ang karagatan pauwi sa pagbundukan ng isla ng Luzon upang makitagpo sa Katalunan. Labis ang sabik sa puso ng dalawa sapagkat muli na nilang makikita ang kanilang ama. Ang nakikita nilang tanging makaliligtas sa bayan ng banal. Subalit, kaagapay ng sabik na ito ang agam-agam. Kapwa na laman ni Bulan at Adlaw ang namumuong puot sa isa't isa. Umaasa na lang sila na mapula ito sa pagbabalik ng kanilang yumaong ama. Nabuo ninyo ang mahiwagang balangay.
Para sa mga musmos na batang tulad ninyo, aaminin ko, hindi ko akalain kayo ay magtatagumpay. Pero, di yata'y mas mabigat ang inyong daladala ngayon. Ito isa lamang pong paraan upang ipakita sa inyo na nais na po namin makita ang aming ama. Paano ko natin mapupuntahan ng kaluwalhatian? Narito na tayo sa huling pagsubok. Ito na marahil ang pinakamahirap na hamon na inyong haharapin. Manganganib hindi lamang ang inyong buhay, kung hindi maging ang inyong paniniwala at paninindigan. Handa na ba kayong ialay ang lahat para maibalik ang inyong ama sa daigdig ng mga buhay? Ako ay handa. Kung ngayon, maging ako ay handa. Makinig kayong mabuti. Sa kaluwalhatian matatagpuan si Bathala, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hahadlangan niya ang inyong layunin at posibleng ipatapon pa kayo sa kasamaan. Kaya kailangan ninyo ng isang kapangyarihan na kapantay ni Bathala. Kailangan ninyo ng kapangyarihan mula kay Citan. Si Citan! Humingi kayo ng pagpapala kay Citan. Ang poon ng kamatayan, ang pinuno ng kasamaan, ang tanging kapantay na kapangyarihan ni Bathala. Sige na, humingi kayo ng pagpapala kay Citan. Hinihingi nila rin itulad namin ng aming ama sa kasamaan. Ang pagkuha ng kaluluwa mula sa kaluwalhatian, ang pinakamalaking pangahamak ay Bathala. Kung gayon, paano po namin mahihingi ang pagpapala ni Citan? Kailangan ninyong ialay ang pinakamahal niyo sa buhay. Kailangan ninyong ialay ang dugo ng inyong pinakaibig sa buhay. Ibig sabihin, kailangan ninyong patayin ang isa sa inyong dalawa. Yan na walang gusto mabulan, hindi ba? Ang makapaginganti sa iyong kapatid. Adlaw, hindi mo pa naririnig ang pagpapatawad ng iyong ama. Hindi mo pa naririnig ang kanyang kapatawaran mula sa iyong panghahamak. Kuya? Kuya! Sandali na mga pag-usapan natin naman ito, di ba? Wala nang panahon para sa pag-uusap. Para ito sa ating ama. Para ito sa bayan! Kuya! Bulan! Bulan! Makinig ka sa akin! Isipin mo, kung hindi dahil kay Adlaw, meron pa sana kayong bayan ng Panay. Si Adlaw! Si Adlaw ang punot-dulo ng lahat ng kasawian, Bulan! Si Adlaw! Hanggang ngayon, napakamakasakit mo pa rin. Inuuna mo pa rin ang iyong sarili. Adlaw! 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 Makinig ka sa akin, Adlaw! Adlaw! Kung hindi dahil kay Bulan, hindi sana nasamahan mo sana ang iyong ama sa labanan sa Labindana. Tandaan mo, si Bulan ang may kasalanan. Si Bulan ang punot-dulo ng lahat ng kasawian. Hanggang muli. Puro salita ka pa rin. Ikamamatay mo yan! Kapagkat ito na nga ang kalikasan ng tao. Kuya! Ang manaigang malakas o mahina. Kapalaran ng isang kapatid na patayin ang kanyang kapatid upang matupad ang kanyang kapalaran. Kaya sige, tupayin ninyo ang inyong kapalaran.
ko pa rin ang iyong kapalaran pakita Kuya! ang malahayop na kasaysayan ng tao. Kuya! Ah! Kuya! 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 Kuya, masakit na, ayoko na. Kuya! 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 Masakit na. Kuya! Ano yung gagawin mo? Kuya! 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 Kuya, matagal ko nang gusto sabihin sa'yo. Nawasak ang gusto ko. Ikaw pala aking kapatid. Ikaw pala dapat aking gabayan siyang sumira at nagtikaso ng aking pagkatao. Tagal ko na rin nga sabihin ang mga gusto kong sabihin sa'yo. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagdanas mo lang sa pananood. Ginawa kong pagpubli ang kahinaan mo upang matabong pagpalpak ko bilang iyong kapatid. Kaya kapag nakikita kita, nakikita ko ang kahinaan ko. At dinayos kong wasagin ang kahinaan kaya nasaktan kita ng labis. Ako ang may kasalanan. Ako ang mahina. Paumanhin kapatid ko at ibinuhos ko sa iyo ang buhat ko sa sarili ko. Wasak na ang batas ng kalikasan. Nanaigang pagkatao laban sa pagkahayop. Itinagda na ang panibagong yugto ng kasaysayan. Kung pagsasatabi ng kalakas at kahinaan para sa makikipagkapwa-tao. Bulan, adlaw. Kung gayon, hindi niyo na itutuloy ang inyong plano na ibalik ang inyong yumaong ama sa daigdig ng mga buhay. Hindi na. Ang bayan ng banal. Sa ngayon, napaganda siguro ng aming mga kaibigan ng bayan ng banal ang kanyang mga mamamayan upang ipataksil na, ipalayas na ang mga mananakop. Ang ibig sabihin ba niyan ay aakuhin mo na ang pagiging dato ng banal? Marahil, hindi ko nga talaga maiiwasan ang aking kapalaran. Kung gayon, asahan mo, magiging kaagapay mo ako sa pagtataguyod ng ating bayan. Bueno, kung gayon, ipapanalangin ko kayo sa mga anito at kay Bathala. Hari naway gabayan nila kayo sa inyong bagong kapalaran. Puno sinadlaw at ulan ng pagmamalasakit, pag-ibig at pagkaunawa. At sa wakas, nagkasunduhan silang muli. At paglaon, muli na nilang nakita ang kanilang matalik na kaibigan, sila Kali at Bano. Kaibigan daw, kaibigan Balo. Sana natin dito ka pa ng masasarap na magkain sa bayan. Subalit hintay, tiyatan mo lang natin. Sa pag-igil, sapagkat hindi iyan ang tamang pananalita sa harap ng ating bagong dati. Ang Balo? Adlaw? Balo, adlaw!
Natupad ba ninyo ang inyong hakbangin? Natupad, yan at lahat na ay hanay balay sa mga dilimang sumasabatay ko. Ano kaya na ating susunod na hakbang kay Ika Mantaw? Mapagkilos namin ang bayan na matuloy. Ngunit, isang tao lamang ako. Kung nais nating mapalaya ang bayan, kailangan natin ng makikipagsundo ng tulong ng lahat ng mga mamamayan ng ating bayan. Kaya, ito ang gagawin natin. Sa pinakaunang pagkakataon, kinilala si Adlaw bilang bagong pinuno ng bayan. At sa pumumuno ni Dato Adlaw at ni Bulan, nakamit nila ang kanilang kapalaran, ang palayasin ng lahat ng mga mananakop na Espanyol at palayain ang bayan ng Banal. Mabuhay ang bayan ng Banal! Mabuhay! Mabuhay ang Katagulugan! Mabuhay! Sandali lamang. Ang tanong, mananatili bang mapayapa ang kanilang kapalaran? Kapirasong langit lamang ang aking nakikita. Ngunit sa munting tagpi ng kanilang ito ay kumukuti-kuti lang. Isang napakaliit na bituin. Ang mumunting ilaw ng pag-asa. Hahanapin kong muli ang bukang liwayway ng walang kasiguraduhan. Ngunit magpapatuloy pa rin ako. Magpapatuloy pa rin ako. Magpapatuloy pa rin ako sa kabila ng kamatayan. Magpapatuloy pa rin ako, dala-dala ang pag-ibig. Tungo sa hinahalaya kong kapalaran.